Ang Panginoon, siya po'y tiyak na siya po ay gagawa ng mabuti sa atin na hindi po madali. Kaya ang bawat Kristiyano dadaan muna sa tinatawag ng mga pagsubok sa buhay to taste our faith. Marami ka makita sa iglesia, kapwa mo Kristiyano, parang matitisod ka na. Amen ba? Siya magka-question ka, Kristiyano man kami, kapatiran man to, bakit ganitong ginawa sa akin? Nakakatisod siya. Nakakapanghina siya. Bakit ganoon? Kala ko ba mga matagal na Kristiyano, mga matured na sila, ginagamit pa sila. Bakit ganoon ang ginawa na sa akin? Hindi may iwasan, minsan mugris ka ng question sa isipan mo. Kaya sabi ng Biblia dito, it seems to be some pretty harsh condition for some who wants to follow the Lord. Ngunit ang Panginoon, certainly tiyak na hindi po tayo simple ng maglingkod lang sa Kanya. Remember this verse always, my beloved brothers and sisters. The Bible says not only to believe on His name, but also to suffer for His sake. Hindi lang na maniwala tayo sa Kanya, kundi magtiis din tayo, magbata rin tayo ng mga kahirapan, pagsubok sa buhay dahil sa ating mahal na Panginoon. Malupit na bagay ang dating sa atin. Kaya minsan, makiisip ka, hindi na ako maglingkod. Amen ba? Amen? Sa buhay namin Kristiyano bilang manggagawa, kung ako yung tanungin, umpisa nakilala ko noong 1984, iba-ibang klaseng mga harms, mga stringent condition dumating sa buhay ko. Masarap maglingkod sa Diyos. Lalo pag napuspos ka ng banal na Espiritu. Napakasarap. Kahit wala kang pera, wala kang pamasahe, bulakad ka, magpakaiya ka sa sakinan, singilin ka basta makasamba ka lang. Amen? Maraming mga maranasan ka. Kapwa ko yung mga preacher, talagang gagamitin sila ng kaaway para matisod ka. Minsan, hindi ko makalimutan. May kasama kong kapwa ko preachers. Kapartner kami, kabibes kami, kasama kami araw-araw naghahayo, nagpipreach sa gospel everywhere, bilangguan, sa ospital, lahat sa mga squatter. Kasama kami sa kain, kasama kami sa bahay. Pero minsan, ginamit siya ng kaaway. Pumasok kami sa CR. Palagi kami nag-CR. Pareho kami nag-CR. Puno yung CR. Dito ko sabihin, umihi. Sa may butas naman. Alam mo, linapitan ako eh. Sabi sa akin, "Uy! Preacher ka? Bastos ka?" Kung kayo sa akin narinig mong bastos, na wala naman kung ginawang kabastusan, gumanon yung tainga ko, biglang naging sungay ba? Yun ang tabi sa Biblia. Darating talaga sa mahigpit, malupit nga bagay, stringent na harsh condition happens in your life if you want to follow the Lord. Nalabas kami. Sa isip ko na, sabi ko, suntukin ko to paglabas. Babasagin kong mukha. Paglabas namin, sabi niya sa akin, "Oh, Brad Andy, kamusta?" Sabi ko, "Ito ang kamusta mo." Suntukin ko na sana. Sabi niya, "Praise the Lord." Pag sabi niyang praise the Lord, yung kamay ko ginanong ko na lang. Nilalik ko sa bulsa ko at sabi ko, "Praise the Lord na lang, Brad." Pinikpik ako sa abalikat. Alam mo, Brad, Andy, kung magpakumbaba ka lang, pagdating ng araw, pagpalaing at gamitin ka pa ng Diyos ng lubusan. Tumulo yung luha ko. Dadaan ka talaga yan. Umiyak ako, ginamit siya ng demonyo para subukin ako, para ako papapalain. Nga ako tumatag, patuloy ko maglingkod sa Diyos sa dagdagan yung karunungan ko. Nga hindi pala pwede tumingin ka sa iyong kapwa
Ano mang klase ugali, mayroon siya, kinaiya, batasan siya. Huwag mong tingnan yan. Wala kang titingnan. Ang Diyos lang sa langit. Amen. Alam mo, after 1 year kong paglilingkod, yung preacher niyan, siyang nawala. Hanggang ngayon, hindi na kami nagkita, siya po'y nabackslide. Yung abang lingkod niyo, hanggang ngayon, pinanghawakan ng Diyos. Isang preacher rin, mga matured, sinabihan din ako. Brother Andy, hinanap ako nga hinanap. Pinatawag daw ako ng malapastor, Wednesday yun sa Central Park, para mag-testify. Ang isip ko, bakit naman ang hanapin ng malapastor para mag-testify? Kaya inikot ako. Nung nakita ako, takbo-takbo ako. Doon ako sa may hagdanan sa stage. Nung doon na ako, sinabihan ako, ay, sabi ng malapastor, sa sunod na daw. Sabi ng malapastor, sa sunod na lang daw. Di, parang naano ako. Parang gusto naman uminit yung aking tainga. Parang ginagara-garaan ako nito. Ano, iyan naman ko pinikpik sa balikat. Barandi, magpatuloy ka lang. Hanggang pagdating ng panahon, magsasawa ka sa patutuo, sa pulpito, sa entablado, pagpapalain ka ng Diyos. Yung preacher nagsabi sa akin yan, after ilang years, nawala na rin siya. Hanggang ngayon, nawala. Kaya sabi ko, totoo talaga. Napakahalaga pala ang pagpakumbaba at pagsunod sa ating mahal na Panginoon. There is a cost of following Jesus. May halaga, may presyo, hindi basta-basta. It cost. Amin ba? Hanggang ngayon, abang lingkod nyo, tinuruan akong Diyos magpakumbaba. Marami ako nakikita side by side, upside down, ng mga katitisuran, makaprobok, makainis, makahagit ng kayong sarili, maaburido ka, babalik yung kahinaan mo, lahat ng bagay ipapakita sa Diyos. It seems pretty stringent condition or a pretty harsh condition. Malupit at mahigpit. Kung dahil iisip ko, Lord, bahala na. I don't mind what people say about me. I don't want what I say to every people, basta as long ako'y continue, follow you. Maglingkod ako sa iyo. Pagkatapos nakita niyo, sunod-sunuran ka lang, pakumbaba ka lang. Ngayon, grabe, to God be the glory. Dahil mayroong tao ng Diyos na nalangin para sa atin. Nagsakripisyo para naghubog sa atin, nagturo sa atin. Beloved stand pastor, beloved child, nandito pa rin kami. Sobra-sobra ang mga pagpapala. Pero wala na namin pinagmamalaki yung pagpapala niyan. Wala pa rin tayo. The same as usual. Noon pa man, hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi ako nagbabago sa habag ng Diyos. Brother Andy pa rin ako. Pamilya ko, dito pa rin. Sakripisyo, sakripisyo. Puri, nga puri. Trabaho, trabaho, sa gawain. Bahala na. Anong malatnan namin. Marisiki, anong mangyari sa pamilya namin. Bahala na. Balik na rin, pahirap, anong mangyari sa buhay. Basta importante, sinusunod natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang lumabag. Huwag kang lumabag sa kalooban ng Diyos. If you want to follow the Lord, huwag kang lumabag. Even little things sa pagsunod mo. Kahit buhok lang yan sa inyo. Huwag mamasta-basta paputulan mo yan. Eh, simple lang yan, putol mo. Pag hindi ka nakasunod sa standard, kasalanan yun. Sabihin yung pagsunod mo sa Diyos, hindi po 100%. Naghahanap ka lang na ginatawag na you are seeking seeker-friendly methods na simpleng pagpangalagan. Ayaw ng Diyos yan. Kailangan kahit mahigpit, kahit malupit, isipin mo maganda para sa iyo
Dahil bakit? Gusto mong sumunod sa ating mahal na Panginoon. Yung dalawang tao, simple lang yun. Lord, uwi muna ako. Magipaglibing sa aking papa. Papa na yun na. Magipaglibing, last hour, minute siyang papa, ihatid sa libingan. Pero sabi ng Diyos, pabayaan mo ang mga patay maglibing sa inyong patay. Umalis ka, sumunod ka sa akin, ipangaral ang Ebanghelyo. Mas importante bilang pangaral ang Ebanghelyo dahil yung pinapangaral mo, mga buhay na tao. Para makapagsisi, para maligtas sila. Ay yung patay, libing mo. Patay na yun! Walang silbi yun, patay na. Ang importante pala, yung sumunod ka, importanteng the Great Commission for following Jesus, you is to go and preach the gospel. Kahit pagod ka na, hindi mo na kaya, gawin mo pa rin. Go! Go! And preach the gospel. You visit the churches, you visit the brethren. Go and preach the gospel. Teach them, preach them. Importante, yun ang pinakasugo ng Diyos. The Great Commission. Malaking authority na atang sa balikat natin bilang Kristiyano. Yung isa, Lord, susunod ako sa iyo. Ngunit, paintulutan mo muna ako. Uwi sa aming bahay para magpaalam sa aking kasambahayan. Tama? Anong sabi ng Diyos? Kung mahal mo ang papa at mama mo, loved ones mo, mahigit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And sabi ng Luke chapter 9, verse 24 up to 25, pakibasa. Anong sabi dito? Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, kabanata 9, ang talata ay 24 hanggang 25. Sapagat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay mailigtas nito yaon. 25. Sapagkat ano ang pagkikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan, at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. But whosoever want to save their lives will lose it. But whosoever loses their life, for me, he will save it. What good is it for someone to gain the world, the whole world, and yet lose or forfeit their very self? Kaya, ano ko nung mapakinabangin ng tao? Kahit ang lahat ng mundong kayamanan, if he gain the whole world, sa'yo na lahat. What is a man advantage if he gain the whole world and lost himself or be cast away? Useless. Amen? Kahit sa'yo na ang lahat ng sanlibutan ito. Profession, money, wealth, everything, sa iyo na lahat. Fame and glory, sa iyo na lahat. And lost himself. Mawala ang iyong buhay at you be cast away. It be forfeited. Forfeit away. Sabi ng Biblia, what a man give exchange for his soul. Ano ang makuha ng tao kapalit siyang kaluluwa? Wala. Wala. Ang gusto, hahanapin, iligtas ang kanyang sarili, lalo mawalaan ng buhay. Ngunit ang gibali, wala ang kanyang sarili, who want to lose his life for me, sabi Diyos, para sa akin. Nagsakripisyo ka para sa Panginoon.
You loses everything. You loses your life for me. Sabi niya, you shall receive it. Hindi ka pabayaan pala ng Diyos. Nagsakripisyo ka para sa Panginoon. You sacrifice your efforts, your money, yourself, everything para sa Panginoon, for the Lord. Sabi ng Biblia, if you want to lose your life for me, sabi ng Biblia, you will save it. Yan ay maliligtas. Hindi ka pala pabayaan ng Diyos. At what advantage a man if he gained the whole world and lost himself, mawala ang kanyang sarili and or cast away nothing. Hindi tayo pagkapagmana ng langit na wala pang lahat sa atin. Kaya be wise. Be wise in serving the Lord. Kaya nagkakabless yung testify kanina ni Esther. Mariclis Abila. Malaking example para sa atin yon. Anak niya, iso niya si Jojo Abila. Matagal na silang Kristyano. Nasave yung papa na nung taon pa yun, 1985 bata. Kung di ko nakamali. Grabe yung sakit lang papa, diabetes. Nagswelling yung paa, halos puputulin. By means of that, na-save sila buong pamilya. Grabe himala, milagro, pinagpala sila. Nagtatapat, nagbibigay. At mga retirement ng pulis, binigay. Nagtatapat sila. Ngunit minsan, parang nagkulang ng kunti. Hindi na nagsamba. Natinik lang ng tamtax. Bumalik yung sakit. Wala na. He lost his life. Kanyang kapatid, pinagpala. Nagtrabaho sa RTE, naging malaki ang rangko sa RTE. Wala na simba-simba. Pinagpala sa piskal, lumaking katawan. Lahat, pinagpala. Dumating ang punto. Tamo, sabi ng Biblia, totoo ang Biblia. Whosoever shall save his life. Oh? Whosoever will save his life shall lose it. Sarili mong, titipigan mo sarili mo. Iligtas mo lang sarili mo. Sa Biblia, mawawala sa'yo. Bigla kang tubuan, sakit, problema. Kaya ang ating buhay, ang Diyos ang may hawak. Siyang nakaalam ng ating buhay. Totoo ang Biblia. Whosoever shall save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, para sa akin, sabihin pa yun, the same shall save it. Ginabaliwala mo na sakripisyo ka. Linggo dito ka sumasamba. Miyerkules dito ka sumasamba. Biyernes dito ka sumasamba. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Lahat na patagal ginusunod mo. Lahat ginagawa mo yan. Nagbibigay ka. Lahat. You losing your life for the sake of the Lord. Sabi ng Biblia, the same shall save it. Ibabalik ng Diyos sa'yo. Ililigtas ka ng Diyos. Whatever trials, problems, accident happen in your life, the Lord will save you. The same, the Lord will save you. You never lost your life. He never lost his life. You never lost your life. The same shall save it. Dahil bakit? Ginagawa mo lahat para sa ating mahal na Panginoon. Not for your self only. Hindi ka naging dalo. Binigay mo para sa Diyos. Your service yung totoo, paglilingkod. Nasabtan nyo ba? Hindi ito biro ang pagsunod sa Diyos. May halaga, cost. May presyo, may bili, may halaga ang pagsunod sa Panginoon. Ang kapalit nito pagpapala sa lupa, material, financial, physical, pagalingin, sikit mo, maging malusog ka, na spiritual, may langit kang mamanahin, buhay na walang hanggan. The same shall save it.
Maligtas ka dahil because you losing your life just for sake of the Lord. Kaya hindi mawala itong buhay natin. Pero nasikaso mo ng sarili mo, pinapalangga mo ang sarili mo, ayaw ko mag-overnight dahil baka mamatay ako. Hallelujah, ayaw ko mag-Wednesday kay pagod ako sa trabaho. Gabi na ko umuwi. You saving your life. Everything you saving your life. Sabi ni Biblia, if you want to save your life, you lose it. Amen. But whosoever shall lose his life for my sake, the same shall save it. Amen ba? Ano ba ang purpose natin kung bakit tayo naglingkod sa Diyos? Di ba gusto natin ng langit? O ngayon, naintindihan niyo bang bersikulo? Wala nang pinakamahalaga, wala nang pinaka-importante sa tao ang pagsunod sa Diyos. Dalawang example sa tao, maglibing at magpaalam, hindi inaprubahan ng Diyos. Hindi inaprubahan. Ganon kahalaga, ganon kaimportante ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. In return, the same shall save it. Maligtas ka. Amen ba? Ang buhay natin sa lupa, sabi ito, over and over, God's word teaches us that our life here is but a breath. As a breath. Sabi nga, ang salita ng Diyos tumuturo sa atin ng ating buhay sa lupa ay isa lamang itong ginhawat hininga. Isang hininga lang. Amen? Isang paghinga lang. Ito lang. Wala na. Amen? In the Bible, say, do not boast yourself for tomorrow. Amen? Huwag mo ipagmalaking buhay mo bukas. Oy, okay ako, kampante ka sa buhay mo. You have your own everything. Hindi yan natin pagmamalaki. Sa Biblia, who knows tomorrow brings into your life. Hindi mo alam. Ngayon, okay ka. Ang ating buhay, isa lang hininga. Diba ang tao, pag mag-last breath, malalim ang hininga. Pagbalik, bugto na. Huwag natin ipagmayabang yan. Ay, Brother Andy, tsinta na ako, humihinga pa ako, okay yan. Utang natin sa Diyos yun. Pag ipipilitin mo kung mag-overnight, hindi ko na kaya. Sabi mo, malakas ka pa, huminga ka pa. Kaya abang may hininga ka pa. Kahit 100 years ka na, basta may hininga ka pa. Kaya mo pang sumamba. Sambahin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Amen. Dahil may hininga ka pa. Dahil pag uminto ng hininga mo, paano ka pa makasamba? Oh. Simple logic lang. Kaya huwag ka masyadong ma-enjoy too much in your life in this earth. It seems to be pretty. Take care of friend the other. Mas simple ka, relax ka lang. Hindi po. Kailangan dadaan ka sa malupit at mahigpit pagsunod sa Diyos. Kaya habang may hininga ka pa, habang may hininga ka pa, habang may ginhawa ka pa. Di ba ang tao, pag wala ng hininga, lisod na. Pero Jojo, ilang bis na agaw ginhawa, haagaw hininga. Testimony yang isuon ilang beses. Pero ang Diyos napakabait. Dahil may propeta na lagi. First leading prophet at yung mga pastor. Pag diyan sa mga beloved court, kasi pag prayer namin, nakapopo, nakahinga pa, nadugtungan ng hininga. God used also the science, natural man na. Kaya hindi man ta mga doktor diri, kaya kung may hospital lang ta diri, hindi na ta maganto sa hospital. Amen.
Kaya ang great position natin, doktor, ang Panginoon naman. May mission prayer, ang pananampalataya, faith. Ngayon, tinugtungan ng Diyos ang kanyang hininga. Kayon, maganda ng kanyang hininga. Kaya huwag tayo magkumpiyansa. Kung dinugtungan yun sa ating hininga, tapos paralags-relax naman tayo. Gano'n ang tao minsan Pag maganda ng hininga, malakas na, hindi na sasamba. Hindi na kalimutan, nung agaw hininga pa siya, dinugtungan ng Diyos sa kanyang hininga. Nung maganda ng hininga, makahagop na, goodbye Lord, saka na ko magsimba. Saka na ko magsimba. Pag malapit naman ako mawala ng hininga, baka wala ng second choice. Habang binigyan ka pa ng Diyos ng second choice, because our God that we serve is full of chances. Pero baka maubos ng second choice ng Diyos o last choice ng Diyos, wala na. Darating sa iyo, last breath na. Saan na tayo ngayon? Saan na tayo ngayon? Hindi tayo masigurado kung palangit kita. Kay nagkukulang ka na sa Diyos. Nakalimutan mo na yung Diyos nagbigay ng hininga mo. Baka pagdating sa langit, iniglect tayo ng Panginoon. Ilang beses ko na nitungan hininga mo, gibali wala mo ako. Ngayon, wala na, hindi na kita pwede. You are not worthy to be here. Ito ka lang kay Satanas. Nagsuffer ka na sa lupa, magsuffer ka pa sa impyerno, where worms die that fires never quench. Mahirap. Ganon. That is the cost of following Jesus. Ganyan ang bilit, importansya. Ganong ka-importante ang pagsunod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, huwag tayo magkumpiyansa. Paglingkod ng Diyos. May pangako ang Diyos. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Alam naman natin yung langit, napakaganda ng langit. Amen ba? Pag sa langit tayo, we walk on gold. We walk on diamond. Lahat. We sleep like a baby. Comforted. Sabi ng Biblia, I will wipe away all tears from your eyes. Punasan ko mga luha mo sa mata. No more pain. Wala nang sakit. No more sickness in heaven. Wala nang sakit. No more tears. Wala nang luha sa kalungkutan. Luluwa ka man, ngunit kasiyan, kagalakan. Napakaganda ng langit. Diba may kanta tayo, napakaganda ng langit. Ngayon, kung di ka makapasok ng langit, hindi mo man nasa pagaganda ng langit, saan ka? Doon sa pinakalugar ng grabing kainit. Amen? Kaya mami na mahal, pangako ng Diyos. John 14 to, last verse, ano sabi? Handaan ka mo ng mansion sa langit. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, ang talata ay 2. Ganito ang pagkasabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Palakpakan natin Diyos. Di ba napaganda ng langit? Mismo ang Panginoon naganda sa atin. Sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Mansions. Many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Handaan tayo ng Diyos ng lugar. Mansyon! Kung may mansyon tayo sa lupa, mas pinakamagandang mansyon sa langit. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Mga minamahal, ang Diyos, He is a jealous God.
Abughuan nga Diyos, jealous God. Gusto ng Panginoon sa pagsunod sa iya, unahin mo siyang, gawin mo siyang priority. Ayon ng Panginoon, mayroon kang priority sa buhay, magsisilos ang Diyos. Because God is a jealous God. Gusto ng Panginoon, siya palaging pinaka-priority mo sa buhay. At yan dito sa pagsamba natin, kaya minsan hindi nyo maramdaman ang presensya. Kasi minsan hindi kayo nag-concentrate. Pag kulang ka mo sa concentration, pagkinig, magsisilos ang Diyos, mag-grave ang Holy Spirit. Ano mag-grave? Masakit ang Holy Spirit. Sa ating pagpupuri, hindi tayo nag-concentrate. Sige lang laro-laro, dua-dua sa mga bata, magsisilos ang Diyos. Mga pastor, stricto. Stricto ang Diyos. Mga bata nila, kahit may sakit, may karamdaman, problema, umiiyak, oras sa puri, magsamba, binababayaan nila. Krusada, may sakit mga bata, I'm sure, bayaan mo lang, pray natin. Munta sa krusada sila, pag-uwi nila, ang anak na pinagaling ng Diyos. Pag-unahin mo ang Diyos, pagsunod, napakalagang presyo. Because you bless the Lord. You do the will of God. You follow the Lord. Kaya may lagang papapala, ibalik ng Diyos sa atin. Maging sincero tayo sa pagsunod sa Diyos, ma'am na mahal. Kaya hindi po basta-basta ang ating paglingkod sa Diyos. May pangako ang Diyos sa atin. Sample ni Kagawad, humbleness lang, pakumbaba. Siyempre, media men, ang kurma ng Deksise, pagdating silang baryo, kilalang kilala, mayabang siya, isip niya, manalo siya, kay kilala siya, marinig ang boses niya everyday. Nagmayabang siya, pagbutuhan, last na tao na lang, wala pang pangalan niya. Nirealize niya na wala pala tayo ibang mayabang. Pumasok sa kwarto, dalangin, Lord, patawarin mo ko. Nagmayabang ko sa pagkakasala, pagkukulang ko, kahit number 7 na ako. Anong ginawa ng Diyos? Number 7 siya, pinanalo siya. Hindi sila pahiya. Sunod, nagpakumbaba na siya, wala sa iniisip niya. Anong nangyari? Nilagay siya ng Diyos, number 1. Kaya kung nagpapangumbaba ka sa Biblia, ang nagapakumbaba, itataas ng Diyos. If you put yourself below a base, the Lord will put you up. The Lord will put you on high. The Lord will bless you so much. Financially, materially, physically, spiritually. Kaya importante ang pagsunod sa ating Panginoon. The cost of following Jesus. Awitan natin, Diyos, ma'am.